very minimal lang naman na design ng kurtina. Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, nandito tayo sa Cabanatuan, Nueva Ecija at ongoing po, naglalagay tayo ng kurtina. So yung lalagyan po natin na bahay ngayon is 2-story house po ito. Tapos sa lahat po ng bintana niya, tayo po ang na-approve. So yung story po ng bahay, bali ito po ay gawa po ng same architect na ginawan po natin ng kurtina nung nakaraan pa. No? So yung nakaraan pong ginawa natin, subscribers po natin yon. Tapos, naghanap po yung client po ni Arky dito kung sino gumagawa ng kurtina. Tayo po ang nirekomenda ni Arky. Tapos nagkataon din po pala yung owner po ng bahay na ito is subscribers din po natin. Kaya nung nalaman na ako po yung gumawa dun sa old client nila, ako po yung inapprove agad dito sa bahay. Ganun. And sabi po nila ako na po yung bahala sa kulay at pagandahin namin yung bahay nila. No? So ngayon po itutur ko kayo dito para may idea po kayo sa ginagawa po namin. Ito po yung itsura ng bahay na project natin ngayon. So again, gaya po na sinabi ko, 2-story house po ito. Ito po yung itsura sa side view. Meron siyang firewall, sa taas may balcony. Tapos sa other side naman po ay, ito siya, no? Meron siyang mahabang windows, which is L-shaped window po yan. Tapos reflective yung glass. And then, ito naman po yung itsura ng kanilang gate. Kung type nyo po, screenshot nyo na lang. Yung gate po sa garahe, same design na din po para sa kanilang service gate. Ayan po. Tapos para naman sa kanilang fences, meron po dito naka-lime wash. Ayan. Tapos yung nakikita nyo po sa gitna is reflective glass po yan. Pagpasok naman po sa loob, ito po yung itsura ng kanilang garahe. Tapos po sa kabilang side naman, meron po sila ditong mini lanay. And then yung mga condenser po ng aircon, dito na rin po nilagay yan. Bago po tayo pumasok sa loob, pakita ko lang po sa inyo ang kanilang porch area. Ayan. Guys, ngayon lang dito po tayo sa loob ng bahay. So, itour ko lang muna kayo sa mga ginagawa namin. Sa mga ginagawa po namin para may idea po kayo, no? So, ito po yung tsura pagpasok sa loob. Bali guys, dito tayo galing. Ayan. Tapos, ngayon meron tayo ditong hagdanan na lalagyan ng kurtina. Dito mga ka-viewers, hagdanan. Meron lang tayo medyo, hindi naman very complicated. Kaya naman natin gawin. Bali lang curtains. Tapos, magkakat tayo sa ilalim dito guys. Kasi yung platform ng hagdanan dumikit sa bintana, no? Ayan. Pero mamaya lalabas siyang maganda. Dito naman sa dining guys, ito yung itsura kanina yan. Bago tayo maglagay ng kurtina, ngayon meron na. So ngayon, yung iba tinatapos na rin. Bali guys, gaya po ng nakita nyo, meron na tayo natapos sa dining. Although, lalagyan pa namin yung tassel. Tapos, papa-ice ko pa po yung kamada niyan. And pag po naglalagay kami ng kortina po sa side po ng client, naglilinis po kami. No? Na-assure namin, iiwanan po namin ng malinis po yung ating ginawa na bahay. Ito guys, ang ganda ng accent nila dito. Tingnan nyo. Yung tawag dyan sa linya na yan, yung ilaw na straight, is linear lights yan guys. So, ginagamit din ito pang ceiling, depende. Pero sa wall, pwede rin siya para may effect. Ayan si Martin Romualdez guys. Putol yung ating kurtina dito dahil nga doon sa platform po or planks ng hagdanan. Tapos doon sa ilalim, naglagay tayo ng kurtina para magmukhang parang diretso yung kurtina ni client. Ayun, parang iaano natin siya. Dadayain natin ganun. No? So ngayon nagsasabit na kami dyan sa ilalim. Guys, si ano naman to? Yola Pascual. Si Ranjet. So, panaglalagay kami ng kurtina, kung nasaan ang kurtina, sumusunod din ang aming sewing machine. Ito yung master's bedroom, guys. Ongoing, nagpa-plancha kami. Ito si Bea Alonso. Ay, tumingin, no? Bea Alonso nga! Ayan, guys, si Bea Alonso. Saka si... Pwede bang kiray na lang, Sheila? Sheila, ba't ayaw mong kiray? Kiray! Dito lang yun. Joke lang yan guys, katawaan lang na para hindi naman tayo masyadong bore. Bali guys, dito ibang kulay yung pinalagay ni client sa mga kwarto nila, sand and smoke. So ito, natabas na yung ilalim, natahin na namin. Bali, paplansyahin na lang siya at aayusin pa, no? Alam niyo guys, napakaganda ng nung client, nung kanilang walk-in closet, napakaluwag. Parang kwarto na rin yung luwag ng walk-in closet. Ayan. Ito guys, yung ginamit dito sa cover, mga aluminum glass.
or aluminum yung framing niya. Kasi sliding. Tapos guys, ito may na-curious na ako sa pinto na to. Ano kaya to? Okay. Guys, ang galing may maliit dito na gamit as storage siya. Ang galing. Guys, bali ngayon kasi may mga ginagawa pa po kami. Mamaya din, continue natin yung vlog. Papakita ko po sa inyo yung ating finished project. So ngayon po magmerienda muna tayo kasi ayun, medyo gutom na rin tayo. So tara, kain po tayo. Merienda muna tayo guys. Makita lang kitang may ngiti sa mata. Makitang okay ka, ako ay okay na. Makita lang kita, ako'y sumasaya. Basta't kausap kita, basta't ka... Hindi, lilipat na ako. Doon ako sa taas, mag-vlog din ako. Sige Kuya Joe, enjoy your food. Natatawa kasi ako sa pangiti-ngiti mo. Ay, pangiting maliit, tapos biglang lalaki. Alam ko naman kinikilig ka, tapos ganyan po yung backdrop nyo. Ngayon po mga ka-viewers, ipapakita ko po sa inyo yung aming finished project dito po sa bahay ng ating client sa Cabanatuan. So dito po mga ka-viewers, sa bintana po na ito, may dalawang na-remain. Kasi ang gusto po ni client, wag na daw pong lagyan kasi reflective naman po yung design ng window nila para at least nakikita pa daw po yung view. Since maliliit lang naman daw po, okay na i-remain na lang daw po for temporary na ganito. Pero pag po naisipan daw po nila mag-upgrade, and one call away, tawag lang daw po sila sa atin pagka pinaka-coveran po ito, no? Tapos ngayon po, gusto ko lang i-highlights itong hagdanan. Dito po, tayo nagkaroon ng very minimal lang naman na design ng kortina kasi po, gaya po na sinabi ko guys, ayun nga yung stairs na padikit po sa bintana, kaya kailangan po talaga ng assessment. So, ang gusto po ni client makover pati ilalim ng kanyang bintana. So, ginawa po namin, chinek ko kung may paglalagyan po ng bracket at may ipapasok namin yung aming mga tela nang hindi po nagsasuffer yung bintana or yung interior na house. Gusto niya maganda pa rin yung pagkakagawa, which is, ayan po, yung ating finished project, inayos po natin yan, yung pagkakagawa, and inassure ko na pulido po. Sa dining area guys, meron sila ditong sliding door papuntang lanay. So, ang gusto po ni client is gawin nating wall-to-wall yung kanyang kortina. And syempre, maganda po. Kasi magiging parang backdrop siya ng dining area nila. And syempre, para po mas buhay. Kasi nga sabi nila, make up po ng bahay ang kortina. Hindi po natin tinipid yan sa fabric. And kung ano po yung napag-usapan naming fabric na ginagamit, and pinapakita namin kay client na legit po na Korean, soft blackout po yung mga materials namin. So, original po at hindi po Taiwan blackout at hindi rin po Divisoria. Tanging sa Korea po yung mga fabric namin. After po natin mga ka-viewers sa dining area, dito naman tayo sa kanilang main kitchen. So, dito po, meron po ditong nook bar. Ayan. Naka-fluted panels po ito. Tapos yung concept po ni client dito is dark or industrial po ganun. Naka-subway tiles po yung backsplash. Ayan. Tapos yung kanya po mga appliances, range hood, and cooktop is Lagermania po yung brand. Tapos yung cabinet po, meron po mga backlight yan. Naglagay din po tayo dito ng blinds. Dito naman po sa kabilang side niya, meron po dito side-by-side door na ref. Tapos po, built-in oven and built-in microwave. Yung brand po nito is Lagermania po. Ayan. So, try tayo mag-open ng cabinet. Ay, wow, cute to. Pero na rin ito guys, mga organizer sa loob. Ayan. Okay, ganda ng cabinet nila, no? Tapos yan. Again guys ha, baka gusto niyo po yung idea. Baka gusto niyo pa idea, ganyan po itsura niya. Tapos ito po yung backsplash. Yung kanila pong sink, Frank po yung brand niyan. Okay din yung cabinet na may liwanag. Tapos clear glass para pag may mga pang decor, ganyan, or mga magagandang kitchenware, makikita dyan. Guys, ito yung kanilang pintuan, yung back view. May huge na door handle. Tapos ito yung ginagamit na parang sa cabinet may tinatawag na soft close, ganyan ito.
Happily yung brand, kaya pag sinarado, hindi agad-agad bumabagsak yung pinto and tahimik lang siya pag binukas saka sinarado. Dito guys, may common bathroom. Ito yan. Tapos gusto ko yung wash area nila dito. Ang ganda. Lakas maka hotel. Lagyan lang ng flowers yan. Bongga na. Tapos itong ilaw, itong mirror nila may ilaw to guys. May LED lights. Ayan, di lang natin mapagana ha. Pero yan siya. Guys, bali sa kwarto na ito po yung kanilang wardrobe cabinet. Bali ito guys, gawa sa aluminum sliding. Yan. Pakita ko na lang guys para may idea kayo. Tapos yung cover niya, may salamin na rin. Yan. Dito pwede ilagay mga shorts, mga clothes na naka-fold. Tapos may pull-out drawer sa baba. Ayan. Ang ganda ng wardrobe cabinet nila. Pull-out drawer sa baba, no? Ganda. Tapos sarado natin. Ayan siya guys. Plus ang ating blinds. Guys, ito yung top view ng hagdanan. Ayan. Ito naman yung curtain na kinabit natin dito. So again, meron pang another curtain sa baba plus long curtain sa taas. Ito na din po yung ceiling niyan. Naka-PVC panel. Pero pala sila nilagay dito ng track light, siguro maglalagay sila dito ng malaking painting para sa wall na to. So guys, sa baba kanina, meron tayong hindi nilagyan doon ng cortina or blinds. Ito rin po. Pero pa nag-upgrade si client, pwede naman natin itong i-as-1 kung plano nila pa-coveran to. May reason din naman po si client kung bakit hindi na coveran kasi nga po, facing naman siya sa wall. So, okay din yung idea niyang yun. Guys, dito, meron dito accent wall. Ayan. Bale ito guys, KitKat yung pagka-fluted panels nito. Parang 7 groups siya, ganon. Tapos ito UV board na mala marble look yung kinabit dyan. Ito po yung top view po ng living area. Ayan. Tapos yung tiles na ginamit po dito is 80 by 80 cm po yan. Ngayon po, isa lang po yung ginamit na tiles sa buong bahay. Ngayon po dito tayo sa master's bedroom. Pagpasok po, ito naman po yung master's bedroom. Sa master's bedroom po, meron tayo ditong L-shape window na nilagyan. Tapos po, kaya natin ito kinortinahan kasi pangit po pag naka-blinds yan. Ayan po itsura niya, pasensyahan nyo na kung patayo. Kasi nakalimutan kong videohan po ito ng pahiga. Ito naman po yung finished project na sa walk-in closet nila. Tapos kung gusto nyo pong yung design ng kanilang bathroom, ayan na po yung pinagawa nila sa master's bathroom. Complete accessories na din po ito. Ayan. Yung mga tiles naman pong ginamit is 60 by 60 cm po. Tapos positive po yung mga brand ng sanitary ware nila. From stairs po, meron pa pong kwarto dito sa bedroom number 3. Pakita ko na lang po. Ayan. So naglagay din po tayo dito ng kortina. Bali ang kulay po nito is same po sa master's bedroom. Sand and smoke po yan. Kung napansin niyo po sa mga bedroom, pare-pares po ng kulay yung pinalagay po ni client. Tapos meron tong wardrobe cabinet. Ayan. Meron pa dito guys. Tapos yung pintuan sabi ko soft close. Ayan. Tapos meron dito sariling bathroom. Same vibes po yung ginamit na materials sa kabila po. Sa master's bathroom. Ayan. And then po mga ka-viewers, yung naging project po namin dito sa Kabanatuan. So kung gusto niyo rin po magpalagay ng cortina sa amin at nakita niyo po na pasado yung gawa namin, pwede kayong mag-refer po sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog, may contact number na din po yan. Pwede po kayong mag-direct call kung gusto niyo po akong makausap directly. Tapos po, kung meron po kayong mga katanungan, suggestion, pwede po kayong mag-comment para mapaganda or pa-improve pa po natin ating mga business regarding po sa cortina, no? And kinabukasan po, dito naman kami sa Quezon City naglagay po ng mga cortina. So ito pong pinalagay sa sala is long curtains. Ito na rin po yung finished product natin ha. Bali ang color po na pili ni client is color tan. Gusto niya kasi medyo strong yung kulay ng kanyang cortina sa magiging kulay po ng sofa niya.
which is maganda naman po yung kinalabasan sa bestseller natin yung tan. Kung plano nyo po magpalagay ng long curtains, i-assure nyo lang po yung position ng aircon nyo kung split type man po yan or floor stand. Gaya po nito, dapat po kung meron kayong floor stand aircon sa corner, dapat may 8 inches po na allowance. Pina-forward ko po pala tong aircon na client ng assessment kasi tatama po sa kortina. Iyon. Tapos yung kortina niya hindi po natin na wall to wall dahil po meron mga pin lights sa corner at tatamaan po ng ating sabitan. So again, ito po yung top view ng kanilang living area and I hope nagustuhan nyo po yung ating finished project. Ayan. Shala-shala po, no? Nakakasosyal talaga may long curtains. Tapos ito yung finished project natin sa family area nila. Ayan. So again, kung type nyo po yung kulay ha, hindi po ito almond. Ang kulay po na ito is tan. Sa hagdanan naman po, merong huge window, wall to wall din po ang naging finish ng ating cortina dito. Tapos alam nyo po ba, yung client natin is merong tile center sa Nueva Vizcaya. Kaya yung tiles po ng kanilang stairs type ko, napakaganda po. Imagine tiles po yan pero marble look. Ganda. Tapos again, ito po yung itsura ng ating cortina sa hagdanan. Naglagay din po pala tayo sa kanilang dining area. And ito po, meron tayong mga dinaya dyan. Kung papansin niyo po yung shadow ng bintana. Ayan po, may wall to wall. Dapat po isang bintana lang po yung lalagyan dito. Pero pinadagdagan na po ni client. Pati daw po yung isang window, lagyan na natin. Ayan. Tignan nyo naman po yung fabric. Siksik. Maganda. Ang bagsak. S-fold na S-fold. Yung kanila pong dining set, gawa po ito sa Nara. Nabili daw po sa Marikina Robinson. Tapos nagpadagdag pa po sila ng kortina sa kwarto naman. Kung magpapakortina po kayo mga ka-viewers, una nyo po nga alamin yung fabric na gagamitin. So kami po gumagamit kami ng original Korean soft blackout. Gaya po nakita nyo sa video, may label pa po yung fabric namin habang nagkakabit kami. Kasi yung client po gusto din makasigurado na Korean po talaga yung gagamitin. Kasi po kasi talaga nila Korean soft blackout. So kung meron pong original po na Korean soft blackout, meron din po kayo mabibili sa market na fake po, no? So, yung mga gumagamit po na iba is China blackout or Divisoria, yun po yun. Pero again, para hindi po kayo malito, hanapan nyo po sila ng label po na Korean soft blackout para po, ayun, hindi po kayo scam or meron po assurance na original po na Korean yung ginamit sa mga bintana po ninyo, no? Again, mga ka-viewers, kung nagustuhan nyo po yung gawa namin, pwede kayo mag-message sa aking Facebook. Ayun na po. Again, sana po meron kayo nakuha ang idea sa vlog na ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!